Nako, ito na naman panibagong news. Diyos ko, dumaan din sa news feeds ko to na ito ba si Bimbi Aquino Yap ay tuluyan na, no, na parang inano na kinuha na ng ABS-CBN. So paano na kaya yung kanyang commitment dito sa Itbulaga? Paano na kaya sila magkakasama muli nitong si Raisa May Dizon? So yun ang ating lilinawin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na, let's talk about this one. Dahil may mga kumakalat na namang mga balita ngayon na si Bimbi Aquino Yap ay papasok di umano sa bahay ni Kuya or dito po sa PBB or Pinoy Big Brother. Nabubuksan po soon. Pero sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon or official na kumpirmasyon o anunsyo mula sa ABS-CBN management o sa pamilya Aquino na papasok si Bimbi Yap, Aquino Yap sa bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother or PBB. Ang mga balitang lumalabas ukol dito sa social media ay batay lamang sa mga spekulasyon, fan, wishlist at viral post ng mga netizen dahil sa kasalukuyang ingay ng kanyang pangalan sa showbiz culture. So kung i-fact check natin, mabilisang fact check lang to, no? Yung status is speculation is unconfirmed. Nakatutok pa rin si Bimbi sa pag-aalaga sa kanyang ina na si Kris Aquino kasama ang kapatid na si Josh. Saan ang galing ang chismis? Nagsimula lang ang spekulasyon dahil sa mga panayam at paminsan-minsan paglabas si Bimbi sa telebisyon at online shows na pumatok sa mga netizen at nagtulak sa fans na i-wish na pumasok siya sa PBB. Doon pala nag-umpisa yun na parang sa sobrang gusto po ng mga netizen na mas makilala pa ng husto si Bim, wini-wish po nila, no, nagpo-post sila sa kanilang mga timeline na sana raw si Bim ay mapanood sa PBB, ganyan, 100% daw yung support na ibibigay nila. Pero hindi kasi si Bimbi po is a big star at the same time, meron siyang mga commitments, number one sa kanyang nanay, kaya hindi niya po pwedeng tanggapin kung meron mang ganong offer, 'di ba? Yung breakdown, bakit naging talk of the town ang isyong ito? Kasi ang pinagmula ng PBB rumors si Bimbi ay yung mga high media visibility and PBB celebrity editions, viral TV appearances and wishlist ng netizen or charisma and Gen Z humor, ideal housemate and personality. So, yung charisma ni Bimbi sa camera, sa tuwing naglalabas si Bimbi sa mga panayam o guesting, ay nagiging viral ito agad dahil sa kanyang wit at pagiging totoong tao and filtered honesty at magandang pakikitungo. Ang mga katangiang ito ang dahilan kung bakit nakikita siya ng publiko bilang isang ideal PBB housemate. Ang reality ng caregiving schedule niya, no, gawa ng ipinahayag kamakailan ni Bim ukol sa kalagayan ng kanyang ina, malabong mag-commit ito sa isang pampublikong reality show tulad ng PBB na nangangailangan ng lock-in taping ng ilang linggo o buwan nang walang komunikasyon sa labas. Kaya naman sa kasalukuyang prioridad at sikat na tandem, ang priority ng pamilya ay yung pangunahing focus ni Bim ay ang mga pagpapalitan nila ng kapatid na si Josh sa pag-aalaga kay Miss Kris. Kaya yung mga maybe or multimedia hype, mas visible ang interest ng publiko sa mga project o paglitaw niya kasama si Raisa May Dizon kaysa sa anumang lock-in reality show, 'di ba? Parang mas gusto pa ni Bimbi yun eh. Kaya naman yung chismis na pagpasok ni Bimbi sa bahay ni Kuya ay nananatiling fan theory lamang hanggang walang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo o mula sa pamunuan ng programa. So si Bimbi Aquino Yap or James Carlos Aquino Yap Jr., yun pala yung kanyang totoong pangalan, ay kilala sa industriya ng libangan at media sa Pilipinas bilang anak ng Queen of All Media na si Kris Aquino at ng basketball player na si James Yap, pati na rin bilang apo ng dating Pangulong Corazon Aquino at Senator Ninoy Aquino. Kaya naman sa pagsisimula ng commercial modeling noong 2009 to 2012, unang exposure sa media bago pa man opisyal na pumasok sa showbiz, madalas na siyang kasama ng kanyang inang si Kris Aquino sa mga panayam at produktong pinopromote nito. And naging endorser siya ng iba't ibang sikat na brand ng pagkain, damit at babala sa kalusugan mula pa nung siya ay bata pa. And then, child star box office movies nung 2013 to 2015, yung kanyang film debut ng My Little Bossing 2013, unang sumabak sa pag-arte sa Metro Manila Film Festival or MMFF entry
na may Little Bossing kasama sina Vic Soto, Raisa May at Chris Aquino ay naging malaking tagumpay ito no sa box office at nanalo siya ng award bilang New Movie Actor of the Year. Sa kanyang karagdagang pelikula, yung Amazing Private Benjamin noong 2014, kasama niya si Vice Ganda. All You Need Is Pag-ibig 2015, MMFF entry din kung saan nakapareha niya naman muli si Raisa May Dizon. And then the television co-hosting at digital content 2014 to 2020, yun yung kanyang TV appearances no, naglingkod bilang paminsan-minsang co-host sa mga programa ng kanyang inatulad ng Chris TV. Kaya naman si Chris Aquino sa kanyang digital shows naging regular no, na naging bahagi ng mga vlogs at digital talk shows ng kanyang ina kung saan kinagiliwan ng publiko ang kanyang pagiging blanco at tapat or unfiltered honesty sa pagsasalita. Sa kasalukuyang status at media visibility ng 2021 to 2026, pansamantalang paglayo sa TV na bawasan ang kanyang mga projects sa telebisyon upang maging pangunahing katuwang ng kanyang kapatid na si Josh sa pag-aalaga sa kanilang ina na nagpapagamot sa loob at labas ng bansa. And of course, syempre sa kanyang mga guestings at special appearances, sa kabila ng kawalan ng full-time contract, patuloy siyang nagiging viral sa social media tuwing lumalabas bilang panauhin sa mga programa tulad ng Itbulaga at sa mga interviews kung saan ibinabahagi niya ang kanyang pananaw bilang kinatawan ng Gen Z. Kaya nga alam niyo po kung tutuusin, from my point of view with regards to this issue na sinasabing papasok si Bim sa bahay ni Kuya, parang no need kasi sa sobrang bilad na din yung kanilang buhay sa social media, 'di ba? At sa media yung mga yung buhay nila ay sobrang lantad na lantad dahil din sa mga post po ni Chris. Parang hindi na po natin kailangan pang panoorin or makita si Bim sa loob ng bahay ni Kuya, 'di ba? Siguro ang tangi lang nating nilook forward doon is yung kung paano talaga siya everyday living niya, kung ano yung araw-araw niyang ginagawa, 'di ba? Pero yung talagang values na maibabahagi nitong si Bimbi ay I think na isa-serve niya naman sa publiko nang hindi niya kinakailangan pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, 'di ba? At the same time, pinapakita na dito nitong si Mr. Bimbi Aquino Yap na nag-i-enjoy siya sa Itbulaga eh. Ngayon pa lang ulit sila nagkasama ng kanyang kapartner, kalab team at soon to be girlfriend na si Miss Raisa May. And I think that memory is na talaga, solve na tayong lahat, 'di ba? The way she treat Raisa May, parang sinasabi niyang kontento na siya dito sa Itbulaga kasama si Raisa May Dizon. 'Di ba? Yun yung nakikita ko dito. Kaya parang it's not na po necessary na papasok pa siya sa loob ng bahay ni Kuya para makipag-agawan sa 1 milyon. Diyos ko, napakayaman po ni Chris Aquino, 'di ba? Napakayaman ng mga Aquino Cuangco family. Tapos makikipag-agawan pa siya doon. Bagay, marami kasing bagay kung ba't pumapasok doon. Una, for the clout. Pangalawa, money, 'di ba? Para po at least is yun yung pinakamadaling paraan para makapasok sa showbiz. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.